Napakamahalaga ng kaluluwa sapagkat ang kaluluwa ay walang kamatayan. Ang kaluluwa ay mahalaga sapagkat yan ang tunay mong pagkatao. That's why today we need spiritual education from God's Word. Ang spiritual education, hindi po ninyo mapupulot sa paaralan yan. Ito ay makikita lamang ninyo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Merong isang dean sa La Consolacion College sa Bacolod City. Ang pangalan niya ay si Dean Feliciano J. Ledesma of La Consolacion College in Bacolod City. This dean lamented the lack of spiritual education in schools of learning when he gave his speech in 1962, when I quote, he said, "Modern educators would make man useful here, now, without making him think of the hereafter. They would make man remember the shortness of time and life on earth, but they do not remind him of the length of eternity. They would make him look down upon the sordid earth that he tills, the huge machine that he handles, at the hands and foot dirty with grime and the dust, but they would never teach him to look up at the blueness and the immensity of the skies. They would not make man think of things above the earth." End of quote. Anong sabi ng dean sa isang kolehiyong ito, mga kapatid? Ang sabi niya, napakalungkot sa ating mga paaralan sapagkat hindi itinuturo ang tinatawag na spiritual education sa ating mga paaralan. Nung binigay niyang speech niya noong 1962, ang sabi niya, ang mga modern na tagapagturo ngayon, mga modernong tagapagturo, tinuturuan ng tao kung paano niyang gagamitin ang kanyang sarili ngayon dito. Ngunit hindi naman siya tinuturuan na meron siyang buhay pagkatapos ng buhay dito sa sanlibutan ito. Sinasabihan ng tao at tinuturuan kung paano kaikli ang kanyang buhay sa sanlibutan ito, at hindi naman nila tinuturo sa kanya kung gaano kataas ang eternidad na pupuntahan ng tao. Tinuturuan ng tao na tingnan itong sanlibutang lupang ito na kanyang ginagalawan, ang mga malalaking makinaryas na kanyang ginagamit sa mga kamay at sa mga paa na nadudumihan ng mga alikabok at dumi ng lupang ito. Ngunit hindi siya tinuturuan na kailangang tumingala sa langit, tingnan ang napakalaking sangkalangitan at tingnan na merong buhay na walang hanggan pagkatapos ng sanlibutang buhay na ito. They would make man think of the things of the earth, but they would not teach him to look up at the blueness and the immensity of the skies. Sabi ng dean na ito. Papasalamat tayo, meron pa rin mga tagapagturong medyo makadiyos pa rin sa kanilang mga puso. Now this man knows that man's success is incomplete without the success of his soul. Alam ng taong ito na ang katagumpayan ng isang tao ay hindi kompleto kung siya ay hindi mananagumpay sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Hallelujah! Alam niya na kahit 5 degree mo, ngunit wala namang kaligtasan ng kaluluwa mo, makasalanan ka pa rin. You have not experienced the born-again experience. You have not experienced of being changed from a sinner to a saint. You have not experienced the glorious change of the power of the Holy Spirit from the power of sin to the power of righteousness. You have not experienced the glorious experience living with the Lord Jesus Christ, that once before you are a sinner, now you are walking in the light of the Lord Jesus Christ. Hindi mo naranasan yung malwalhating karanasan na kinuha ka ng Diyos sa kadiliman ng sanlibutan ito at inilipat ka sa kanyang kababalaghan at kaliwanagan. Hindi nagbago yung buhay mo. 5, 6 yung degree mo. Hindi naman nagbabago yung buhay mo.
makasalanan ka pa rin, naghahanap ka pa rin ng isang bagay na makakatagpo sa iyo at sa mga kahilingan ng iyong puso na alam mong hindi mo matatagpuan sa sanlibutan ito. Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Sa binasa natin kanina sa Matthew chapter 16 verse 26, sabi niya, "What doth it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul?" Ano ang mapapala ng isang tao kung maangkin niya ang buong sanlibutan, ngunit pagkatapos ito, mawawala naman ang kanyang kaluluwa? Pero mo mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon, napakalaki ng implication ng sinabi niya. Halimbawa, buong Metro Manila sa iyo. Lahat ng titulo sa lupa, dito lahat ng building, hindi lamang sa Makati, hindi lamang sa Quezon City, buong Metro Manila, iyo ang lahat. Ngayon, yumaman ka pang lalo, hindi lang Metro Manila sa iyo, buong Luzon na. Lahat ng titulo sa buong Luzon, iyo na. Lalo ka pang yumaman, buong titulo ng Visayas, iyo na. Lahat ng lupa sa Mindanao, iyo na. Hindi pa sapat yun, yumaman kang lalo. Ang lahat ng sanlibutan, ang lahat ng bansa, lahat ng title ng lupa, sa iyo na. Sabi ng Panginoon, ano ang mapapala mo kung iyong lahat yan, ngunit pagkamatay mo, ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak. Kaya napakahalaga pala para sa ating Panginoon ang isang kaluluwa. One soul is equivalent to the whole wide world. If there is only one soul, when Jesus came over to die, He would still go to Calvary and die for that one soul. That is how precious your soul is in the sight of God. Jesus Christ did not trust salvation to only one of His prophets. He did not trust salvation to only one of His apostles. He did not trust salvation to only one of those righteous men in His days. He came in His own self, clothed Himself in the flesh. God was manifested in the flesh. He came in His own. And then His own received Him not. And yet, when we were yet sinners, deprived of the grace of God, He came down. He Himself came down. Siya mismo, mga kapatid, ang pumunta rito at nagpapako sa kanyang sarili sa krus at binayaran ang ating kasalanan sapagkat sa kanyang harapan, napakahalaga ng isang kaluluwa.